Amen. Isa pong magandang araw po sa inyo lahat. At tayo po ay magsisimula ngayon sa ating pong gawain. Every day is Lord's Day. At bago po niyan, tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Lucas chapter 16, verse 19 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Sa aklat ng Lucas, mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdarami ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad ng mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa tulang ng mayaman. Oo, at lumalapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y tinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang pagtubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa anad na ito. Tatapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumatanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatatawid mula dyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanhi ko sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagturusan. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi, amang Abraham, datapwat ko ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Pagpalain po ang salita ng Diyos. At tayo po isaglit na manalangin upang humingi po tayo ng gabay at patnubay sa Diyos. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ngayon ay narito at nagtitipon dahil sa iyong pangalan. Hinihiling po namin ang iyong gabay at patnubay sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu na ang lahat, Panginoon, na makapakikinig ng iyong mensahe at ng iyong mga salita ay abutin, Panginoon, ng kaligtasan at ng iyong biyaya at maranasan po nila ang pag-ibig mo, Panginoon. Pagpalangin mo ang kanilang mga buhay, pagpapalang espiritual, pagpapalang kaligtasan ang matanggap po nila sa araw na ito. Hayaan mo, Panginoon, na sa kapangyarihan ng Santong Espiritu ay mabuksan at buksan ang kanilang mga puso at mga diwa upang mapakinggan ang mabuting balita na kanilang pong marinig. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay magbibigay ng isang awitin po para sa Panginoon. Bigyan po natin ng awitin ang ating Panginoon. How do you love me? You keep the raining all the earth. May your kingdom be established
in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how I love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hayaan po natin na lagi natin ibabalik ang papuri sa ating Panginoon. Anuman ang ating ginagawa, patuloy po tayo na magpasalamat sa ating Panginoon. At ngayon, tayo po ay dadako sa isa sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Ito ay sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng kanyang mga salita. At ngayon po, ating po ginagayahan ang ating po tagapagsalita upang mapakinggan ang mabuting balita sa araw na ito. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa Kanya po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating pong kalagitnaan ng mga kabiyaya. Happy Lord's Day po muli sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon dahil muli binigyan po niya tayo ng pagkakataon na maipahayag ang kanyang mensahe sa ating pong kalagitnaan. Isang malaking pribilehyo po para po sa akin, sa pong karangalan para po sa akin na ipahayag po ang salita ng ating Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Purihin po ang Panginoon. Last week ay ating pong napagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon patungkol po sa espiritual na katapangan. Amen, mga kapatid. Kamusta naman po ang buong isang linggo ng bawat isa sa atin? Nangailangan po ba ito ng spiritual boldness? Amen. At naniniwala po ako kung kayo po ay inudyukan ng Banal na Espiritu Santo na magpahayag, mangaral ng mabuting balita, ay tunay nga po na pinagkalooban kayo ng Diyos ng espiritual na katapangan. Amen.
Tunay nga na ang katapangang iyon ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan o kaalaman. Amen, puri ng Lord. Kundi ito ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At ngayong umaga, yan, ay may panibago po tayo pag-aaralan mula sa salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, may tanong po ako. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoong Jesus ay muli magbabalik? Amen. Puri ng Lord. Napakahalaga po na tayo ay hindi lamang basta naniniwala, gayon din po, nararapat na tayo din ay naghihintay na siya ay magbabalik. Amen? So, marami kasi naniniwala na ang Panginoong Jesus ay magbabalik. Ngunit walang paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ang paniniwala po iyan, mga kapatid, ang magdadala sa atin sa mensahe sa araw na ito. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon na aking pong ibabahagi ay kamalayan sa walang hanggan o consciousness to eternity. Yan. Ulitin ko po, kamalayan sa walang hanggan. Yan. Kanina po, binasa po ng ating pastor ang teksto na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga mula sa Lucas chapter 16 verses 19 to 31. Nasa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa umaga po ito, ang ating pong tatalakayin ay dalawang katanungan. Ano po? Una po, bakit may walang hanggang parusa? Magandang katanungan, di po ba mga kapatid? At ang ikalawa, bakit may walang hanggang buhay? Siguro sa mga mananampalataya o matagal ng mananampalataya, very familiar na kayo sa katanungan ito at marahil alam niyo na rin ang kasagutan. Ngunit sa mga iba pa na nalilito o hindi pa nauunawaan ang bagay na ito, napakahalaga na narito ka, kasama ka namin na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sinasabi na ang kamatayan ay pasimula ng walang hanggan. Hindi ito ang katapusan, sapagkat ito ang pasimula ng walang hanggang pagpurusa o walang hanggang buhay na kapili ng Diyos. Na po, hindi po katapusan ng mundo natin o ng ang kamatayan, kundi ito po ay ang pasimula ng isang walang hanggan. It's either pagpurusa o walang hanggang buhay na kapili ang Diyos. At malinaw na nabanggit sa teksto na ang kamatayang pisikal tulad ng sa mayaman at kay Lazaro ay maaaring magdulot ng kaaliwan o kahapisan sa walang hanggan. Inilalarawan din ang dalawang uri ng kinahahantungan ng tao. Ang isa ay nagdurusa at ang isa ay inaaliw. At ito ay isang seryosong bagay na hindi dapat ipagsawalang bahala ng mga taong nabubuhay pa sa ngayon. At dapat itong malaman at paniwalaan at hindi dapat na i-ignore ang walang hanggan na maaaring kahantungan ng mga tao. Bagamat marami sa mga tao ay ligtas na, ngunit dapat pa rin isipin ng bawat mga ligtas ang mga taong nasa kapahamakan pa. Bakit? Dahil may dalawang uri na walang hanggan na kakahantungan ang mga tao. Una, consciousness to eternal punishment o kamalayan sa walang hanggang parusa. Ikalawa, consciousness to eternal life o kamalayan sa walang hanggang buhay. At isa sa dalawang ito ang maaaring kahantungan mo. Ano ba ang consciousness to eternal punishment o ang kamalayan sa walang hanggang kaparusahan? Ito po ang kamalayan na ang sino man tumatanggi kay Kristo ay makararanas
ng isang walang katapusan at ganap na kaparusahan sa impyerno. Ito ay hindi lamang pagkalipol o pansamantalang pagdurusa. Ito ay walang hanggang pagkahiwalay mula sa Diyos na minarkahan ng kamalayan, pagsisisi at pagdurusa. Gaya ng nabanggit sa ating teksto kanina sa Lucas chapter 16 verses 23 hanggang 31. So, ang unang katanungan po natin na ating pong sasagutin, mga kapatid, bakit may walang hanggang parusa? Bakit nga ba? Ang unang kasagutan ay dahil sa pagkahiwalay sa Diyos. At sinabi niya, ipinamamangkin ko sa iyo, Amang Abraham, na subuhin mo siya sa bahay ng aking ama. Ang mayaman ay humiling kay Abraham, ngunit hindi siya pinakinggan. Bakit? Dahil hiwalay siya sa Diyos. Ang kanyang kasalanan ang nagpahiwalay sa kanya sa Diyos. Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7 verse 20. Sa huling pagbuko, ang hatol ni Jesus laban sa mga naiwalay sa kanya ang magtatali sa pagkahiwalay nila sa Diyos sa walang hanggan. Sapagkat ang pagkahiwalay sa Diyos ay kinapapalooban ng isang utang na hindi natin kayang bayaran. Mahalaga na mayroong kamalayan ang bawat tao tungkol sa walang hanggang parusa, ang pagtutunguhan ng mga nahiwalay sa Diyos. Sinasabi sa Awit chapter 66 verse 18, kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung mananatiling hiwalay ang tao sa Diyos, hindi niya pakikinggan ang kanilang mga panalangin. Magbibigay po ako ng isang illustration. Lalo ngayon, malapit na rin po ang papasukan. Ang mga magulang ay hindi bumibili ng sapatos at mga gamit sa eskwela para sa lahat ng bata sa buong komunidad. Siyempre, bumibili siya para sa kanya lamang anak. Dahil wala siyang obligasyon sa mga batang hindi naman niya anak. Gayon din naman ang Diyos. Kung nabubuhay tayo ng hiwalay sa Kanya, walang obligasyon ng Diyos sa pakinggan ng ating mga panalangin. Alawin tayo sa ating mga kapighatian o ingatan tayo sa panganib dahil hindi tayo anak. Gaya ng mayaman na sumisimbolo sa mga hindi mananampalataya na napunta sa Hades. Sinabi sa kanya ni Abraham, ang nariyan ay hindi makakaparito at ang narinig o narito ay hindi makakapariyak. Hindi pinakinggan ang kahilingan niya dahil hiwalay siya sa Diyos. Mayroong malaking tiyasam o bangin na nakapag-itan sa tao at sa Diyos. At ito ay ang bangin ng kasalanan. Kaya po tayo nahiwalay sa Diyos, ang tao sa Diyos ay dahil sa bangin ng kasalanan. At kapag tayo ay nalugmok sa bangin ng kasalanan at hindi tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos, mananatili tayo ang hiwalay sa Diyos, magpawalang hanggan. So bakit mayroong walang hanggang parusa? Una, dahil hiwalay. Dahil sa pagkahiwalay sa Diyos. At ang ikalawa, dahil sa hindi pananampalataya. Una, dahil sa pagkahiwalay sa Diyos. Ikalawa, dahil sa hindi pananampalataya. At sinabi niya,
Ipinamamatik ko nga sa iyo, amang Abraham, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Dahil sa hindi pananampalataya, kung kaya't ang mayaman na lalaki ay humanto sa Hades. Nabanggit sa teksto na mayroong mga nangangaral ng patungkol sa mga aral at turo ni Moises at ng iba pang mga propeta. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Kaya napahamak siya, hindi dahil walang nangaral, kundi wala siya pananampalataya. Mahalaga ang pananampalataya upang maligtas. Ngunit, sinasabi po sa Juan 3:18b, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Sinasabi din po sa Juan 3:36b, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Kaya't ang sino mang tumatanggi manampalataya ay haharap sa hukuman ng paghatol ng Diyos. Ito po ay katotohanan na hindi dapat po baliwalain, mga kapatid. So bakit nga ba may walang hanggang parusa? Dahil sa pagkaiwalay sa Diyos? Kalawa, dahil sa hindi pananampalataya. At ikatlo, dahil totoong may impyerno. Hindi po ako nananakot, mga kapatid. Pero dahil totoong may impyerno, kaya mayroong walang parusa. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata. Ang Hades po sa Greek word, ang kahulugan po ay place of death o lugar ng mga patay. Lahat ng mga taong namatay ng walang pananampalataya ay dito tutungo at sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, sila itatapon na sa dagat-dagatang apoy. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampo. Mateo chapter 25 verse 41. So dito nakita natin na ang impyerno ay nilikha para sa mga diablo at sa mga kampo. Po, so totoong may impyerno. Sabi rin po sa Mateo 25 verse 30, at ang alipingwan ng kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Grabe. Di po ba? May pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Saan pa ba matatagpuan sa Biblia ang patungkol sa dagat-dagatang apoy o impyerno? Ang lawa ng apoy ay makikita sa Aklat ng Pahayag o Apokalipsis chapter 19 verse 20. Sabi po, at sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagi sa nabuhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Grabe, ano po, ang dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Hindi ko po ma-imagine kung gaano katindi yun. Yung ang init ng araw ngayon hindi po ba hindi tayo, nasusumpukay tayo minsan? At talagang nakakailang ligo tayo dahil hindi natin makaya ang sobra o tindi ng singkat ng araw. Hindi po ba? Pero doon sabi nga, when may pinapawisan ang tao o ang mga nasa impyerno. Nung nga po, kaya nga po yung mayaman, di po ba? Sinabi niya,
kung pwede na yung daliri ni Lazaro ay isawsaw sa tubig at ano sa kanyang dila, di po ba? Dahil hindi nga po pinapawisan, kaya nga yun nga po di po ba?